Alright, amen. And ito po sa Isaiah chapter 59. Katulad po sinabi ko po sa inyo, nandiyan po yung verse na pag-usapan natin. Tingnan niyo po yung verse number 17. Isaiah chapter number 59. Sabi po sa verse number 17. Sabi po doon, For He, ang He po dyan ay nagpapatungkol po sa Panginoong Diyos. And sabi po dyan, For He put on righteousness as a breastplate and a helmet of salvation upon His head. And He put on the garments of vengeance for clothing and was clad with a zeal as a cloak. And ang pamagat po ng sermon ko po ngayong araw po ito is the cloak of zeal. The cloak of zeal. Pag-usapan po natin ay tungkol po sa pagiging zealous or pagiging masigasig patungkol po sa gawain po ng Diyos. Pero punta po muna yung Ephesians chapter 6 para po as a way of introduction, Ephesians chapter 6. Kasi gusto ko po maunawaan po ninyo, before, actually 2 years ago, sa Manila, nag-preach po ako ng isang sermon series. At ang pamagat po ng sermon series po na yun is The Whole Armor of God. And doon po sa series po na yun, inisa-isa ko po actually yung mga bahagi ng armor, so to speak, ng Panginoong na ibinigay po sa atin ng Bible. At ito po yung collectively na tinatawag po na the whole armor of God. Now, yung the whole armor of God, obviously, is the reason why bakit siya tinawag na whole armor of God is dahil syempre siya ay galing sa Diyos. Alright? So, sinasabi ng Bible na bilang mananampalataya, ang bahagi po tayo ng isang, kumbaga, battle. And ang sabi ng Bible, pag tayo nakikipaglaban or tayo nakikipagbuyo, kumbaga, sa mundong ito, okay, na kailangan natin magsuot ng armor. Okay? And sa Ephesians chapter 6, in-emphasize niya po yun. Sabi ng Bible, tingnan niyo po yung verse 12, sabi po dun, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, sinasabi ng Bible na tayo bilang mga Kristiyano, ang purpose po natin actually dito sa lupa ay para meron tayong isang battle, meron tayong isang digmaan na hindi po natin nakikita, isang spiritual battle. At ang sabi ng Bible na kapag tayo ay makikipaglaban, tingnan yung verse 13, sabi nun, Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. So, sinasabi ng Bible na meron tayong laban, merong digmaan, tayo nakikipagbuyo, hindi sa mga laman o sa mga dugo, kundi sa mga paniniwala, sabi ng Bible, against principalities, against sa kapangyarihan ng mga tao na matataas, sa mga kadiliman. And sabi ng Bible na kailangan nyo gawin ay isuot ninyo itong baluti na to, so to speak, yung armor na to. And sabi niya, para malabanan nyo yung mga masasamang araw. Okay? And sabi niya, gusto ko pong underline ninyo to, sabi niya doon, to stand. Okay? Kasi maraming mga Kristiyano ang iniisip nila kapag sinabi nilang tayo ay mag-engage sa spiritual warfare, akala nila ito yung literal na parang zealous ka, na makikipagdebate ka, tama, sa mga false religions or something like that. Pero actually, ang command ng Bible is just to stand. Okay? Ibig sabihin, parang tayuan mo, panindigan mo lang yung mga bagay na pinaniniwalaan ninyo. At kung titingnan po ninyo yung konsepto nung armor of God, hindi po ito isang figurative, hindi po ito isang way na ibinigay lang sa atin ng Diyos para maging kumbaga literary or maging figurative, so to speak, yung Bible. Okay, ibig sabihin, what I mean is yung picture na ibinibigay sa inyo ng Diyos, nung binigay niya sa atin yung whole armor of God, hindi lang siya para sabihin natin na mabulaklak yung Bible or something like that. Okay? Kasi merong katotohanan na gusto ipakita sa atin ng Bible, yung sinabi niya na kailangan yung isuot yung baluti o yung armor of God. Basahin niyo sa verse 14, sabi doon, Stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fire darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, sabi ng Bible na ito yung mga bahagi ng armor ng Diyos. And sabi niya, una, is the loins geared up with truth. Ibig sabihin, yung inyong loins, yung inyong balakang or so to speak, hindi ko alam kung ano yung English ng loins, pero hindi itong bahagi ninyo, so to speak, kailangan naka-gird about siya with truth.
Ano ibig sabihin po sinabi niyang geared about with truth? Ibig sabihin, pag tinitingnan nyo, kaya nilagay dito, okay, yung, kaya ginawang belt, so to speak, di ba? Kasi sabi niya, geared about with truth, is kasi ang sabi ng Bible na kapag hindi kayo naglakad or sinuot ninyo yung katotohanan, so to speak, na parang belt sa inyong pananamit, so to speak, parang mahuhubuan kayo. Right? Kasi isipin niyo, ano ba purpose ng belt? Right? Yung purpose ng belt is the fact na pinangahawak. Actually, pumayat na po ako. Sorry pero pumayat na po ako. So, kapag itong belt ko, niluwagan ko, mahuhubo po yung pantalon ko. Okay? So, yun po yung purpose ng belt. Para pagsamahin or para higpitan, so to speak, yung arm. Sabi ng Bible, na kapag kayo lalabas, dapat naka-geared about kayo ng katotohanan. Ibig sabihin po ng mga kapatid, may mga tao sa mundong to na hindi sila namumuhay sa katotohanan. Right? Let's just face the fact na minsan may mga tao gusto nilang lokohin sila. Ayaw nyo maniwala sa akin, bakit may mga iglesia, may mga simbahan, so to speak, na nakaparada na sa kanila kung ano yung... isipin nyo, di ba? Yung leader nila, okay, hindi pa naman napapatuloy. Pero marami ng ebidensya, marami nang nagsasabing rapist, di ba? Marami na nagsasabing corrupt yung leader nila. Pero tingnan nyo yung mga simbahan nila, puno pa rin. Right? Bakit? Kasi yung mga tao, hindi sila geared towards sa katotohanan. Right? Ang sinasabi ng Bible, na kapag kayo, okay, maglalabas at lalaban kayo, kailangan yung katotohanan laging bit ninyo na parang belt, so to speak. Yung loins ninyo, yung bahaging ito ng katawan nyo, dapat naka-geared about with the truth. Sabi ng Bible, binigay niyo yung breastplate of righteousness. Bakit breastplate of righteousness? Ano ibig sabihin kapag sinabing breastplate? Yung breastplate, itong part na to ng katawan ninyo yung kino-cover. Ibig sabihin, kailangan yung katwiran, yung pagiging mabuti, yung dapat nasa bahaging ito ng Bible. Wala akong oras para ipakita sa inyo to. Tingnan nyo na lang yung preaching ko patungkol dito. Pero yung breastplate of righteousness, kasama siya doon sa yung breastplate of judgment. Okay? Na kung hindi po kayo familiar doon, yung mga pare, okay, hindi po yung pare ng Katoliko, ha? O, yung mga paring Levita, dati, or yung high priest, meron silang garment na sinusuot pag pupunta sila sa templo. And kasama po doon yung breastplate of judgment, kung saan sinusuot po nila yon para makapagbigay po sila ng judgment sa Diyos. Judgment sa bayan po ng Israel. And yun po yung sinasabi ng Bible. Kapag tayo magbibigay ng judgment, ang punto po ng Bible, yung breastplate of righteousness, dapat mag-judge tayo according to righteousness. Sabi ng Bible, judge righteous judgment. Then sabi ng Bible, binigyan niya tayo ng feet shod. Yung paa daw natin, dapat nakasuot doon yung paghahanda para ipahayag yung ebanghelyo ng Diyos. Right? Which means na kapag ikaw, ibig sabihin na lalaban ka sa spiritual na paglalaban, ang battle ninyo, okay, ay hindi sa pakikipagdebate or pag-engage sa mga, kung so to speak, na mga apologists, katulad ng maraming mga Kristiyano ang ginagawa nila, pupunta sila sa YouTube, tama, tapos idedebate nila yung Iglesia ni Cristo, idedebate nila yung mga sa Badista, right, itong mga Mormons na to. Yun ang gagawin nila. And sasabihin nila sa inyo na, well, ginagawa namin to para mailabas yung katotohanan. Pero ang katotohanan doon, wala naman silang na-accomplish. Kasi number one, yung pinahiya nilang Iglesia ni Cristo, so to speak, right? Or yung Mormons, or kung yung Seventh-day Adventists, or yung Jehovah, hanggang ngayon, Jehovah pa rin siya, okay? Hanggang ngayon, Iglesia ni Cristo pa rin siya, okay? So, kung sasabihin mo sa akin na yung pagdedebate, okay, ay isang pamamaraan para ma-encourage mo yung mga tao para lumipat sa relihiyon mo, pwede bang pakipaliwan, or pwede bang pakikita sa akin, pakita nyo sa akin yung tao na nakipagdebate ka, tapos naging Baptist din siya. Right? Kasi wala namang ganun eh. O, at least based sa experience ko, wala pa ako nakikitang tao na nakipagdebate ako sa kanya. In fact, kapag ako nasa labas at minsan nako-cover up ako ng flesh ko, at nakakapagdebate ako sa mga taong nakikipag-away ako, so to speak, sa mga kausap ko sa labas, in fact, hindi sila nasi-save. Right? Kasi nagiging nagiging kakahiyan 'yon sa gospel. Kung in fact, kung ayaw nila makinig, hindi wag na lang sila. Ganun din naman yung end result noon, na hindi rin naman sila masi-save, right? So, what more, bakit pa natin, kung baga point ko, bakit man kailangan makipagdebate? So, sinasabi ng Bible sa atin, nung binigyan niya tayo ng instruction na yung paa natin ay dapat nakasuksok doon
yung feet shod with the preparation of the gospel of peace, na dapat, pag tayo lumabas, handa tayo i-share yung gospel ng Panginoong Hesukristo. Sabi doon, helmet of faith, shield of faith. At ito yung gusto ko maunawa nyo, kasi pag sinabing shield of faith, sabi doon, kailangan ang purpose ng shield of faith is that wherewith ye shall be able to quench all the fire darts of the wicked. So sinasabi ng Bible na pag tayo lalabas at makikipagdigma tayo, kailangan natin dalhin is yung shield or yung ano ba tawag sa Tagalog? Basta shield, okay? kasi mahirap, sorry po, hindi ako marunong, hindi ko ganun yung Tagalog ng shield. Pero sinasabi ng Bible is yun yung kalasag, right? Yun yung pandepensa mo sa mga atake sa'yo ng kalaban mo. Okay, which means na ang kailangan mo lang gawin is magtiwala lang. Now, magkaiba po yun sa helmet of salvation. Kasi yung helmet of salvation, yun po yung understanding mo na meron kang kaligtasan. Okay? At ito po yung pinaniniwalaan ko kung bakit siya helmet at bakit isang shield yung faith. Kasi yung shield of faith, gagamitin mo siya para madepensahan mo yung sarili mo sa mga atake sa'yo. Okay? Pero yung helmet of salvation, kaya siya nasa ulo kasi ang kaligtasan mo base sa kung ano yung pinaniniwalaan mo lang. Okay? Kasi tayo bilang mga ligtas, alam natin na pupunta tayo sa langit, pero may mga panahon sa buhay natin na kukwestiyonin natin yung sarili natin kung ligtas pa talaga tayo. Right? Kung pag na-down ka, napunta ka sa isang dark place sa buhay mo, okay, maaaring questionin mo yung sarili mo na talaga bang ligtas ako? Kasi kung nangyayari to sa akin, baka naman hindi ako ligtas or hindi talaga ako nanampalataya sa Panginoon or something like that. The mere fact na alam mong ligtas ka, ibig sabihin ligtas ka. Okay? And when I say alam mong ligtas ka, alam mong pupunta ka sa langit dahil hindi mabuting tao ka, hindi dahil mabuting tao ka, or dahil ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo, nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Bible or things like that, kundi nagtitiwala ka na yung kaligtasan mo nasa Panginoong Hesukristo, na siya yung namatay, inilibing at nabuhay na magmuli para sa kasalanan mo, eh sa pamamagitan lang niya, ikaw pupunta na lang, hindi sa pamamagitan ng sarili mo. Okay? So, ibig sabihin nun, kapag for example, naniniwala ka na namatay sa'yo si Jesus Christ, pero kailangan mong gumawa ng mabuti para pumunta ka ng langit, it doesn't make sense. Okay? Kasi kapag nananampalataya ka, ibig sabihin, tiwala mo na kay Jesus Christ lang. Walang pinagkaiba yan dun sa lalaki na nagsasabi ng mahal kita dun sa isang babae, tapos nagsasabi rin siya mahal niya yung isang babae. O, pinagtitiwalaan ko kayong pareho. Hindi totoo yun. Kasi dapat pagtitiwalaan mo, isang tao lang. Right? Isang tao lang pagtitiwalaan mo, papakasalan mo, isang tao lang. Hindi po pwedeng pareho sa pakasalan. Kasi pareho kung may tiwala sa kanila. Okay, so isa lang ang kailangan po. It's either, pagdating sa kaligtasan, ng point ko, it's either pinagtitiwalaan mo yung sarili mo, or pinagtitiwalaan mo si Jesus Christ. Okay? Yun lang yun. It's either yun lang yun. So, kung hindi mo po pwede sabihin, nagtitiwala ako kay Jesus Christ, tapos nagtitiwala din ako sa sarili ko. Paano nangyari yun, right? Hindi po pwedeng pareho, it's either lang na paniniwala yung Panginoon. And obviously, sa Panginoong Hesukristo, and obviously, sa dulo, nakalagay po doon yung sword of the Spirit, kasi yun po yung gamit natin na sandata. Tama? Ibig sabihin, kapag nag-soul winning po tayo, ang ginagamit po natin is Bible. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-soul winning na wala kang dalang Bible. Kapag may doktrina ka, kahit na gusto mong ituro, ang is yung Bible. Okay? Hindi ka po pwede magturo ng doktrina na sarili mo lang na salita yung ginagamit. I mean, kapag tama yung doktrina mo, dapat kaya mo siya ipakita from the Bible. So, for example, sasabihin nila, well, kailangan mo gumawa ng mabuti para pumunta ka ng langit. Well, asa sa Bible yun? Right? Kasi kung wala siya sa Bible, then most probably, mali yung paniniwala mo kasi wala siya sa Bible. Tama? Now, ang interesting dito, kasi gusto ko maunahin, nabalik kayo sa Isaiah 59. So, nakita natin yung mga bahagi ng armor of God. Again, sabi ng Bible, gusto niyang ipasuot sa inyo kapag kayo ay makikipag laban, so to speak, or makikipagdigma sa spiritual battle. Okay? Pero gusto kong pansinin ninyo, sa Isaiah 59, nakita natin na sinuot actually ng Diyos, okay, yung armor of God. Tingnan niyo ulit yung verse number 17. Sabi ng, for He, ang ibig sabihin po niyan si God, for God put on righteousness as a breastplate. Kasi ang context po nung Isaiah chapter 59 is the fact na yung mga anak po ng Israel, yung children of Israel, sabi ng Bible na sila po ay hindi
ito po ay, kumbaga, encouragement or preaching against sa bayan ng Israel na kailangan nilang bumalik, so to speak, sa Panginoong Diyos dahil sila ay kumbaga nag-backslide sila. And ang context po ng Isaiah chapter 59 is the fact na sinasabi ng Bible na wala actually makita ang Diyos na pwede niyang gamitin to bring back the children of Israel dun sa kanilang pagkaka-backslide. Right? And ang sabi niya, ang ginawa ng Diyos, dahil ganon, ang ginawa ng Diyos, verse 17, sabi niya, for He, God, put on righteousness as a breastplate. So nakita natin yung righteousness, yung breastplate of righteousness. Sabi doon, and an helmet of salvation. So nakita din natin yung helmet of salvation. Pero pansinin niyo, meron dalawang bagay na nakadagdag po doon. Okay? Sabi po doon, and He put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak. Now, ang point ko kaya ko po pinapakita sa inyo to kasi gusto ko po maunawaan po ninyo na though kinumand sa atin sa Ephesians chapter 6 na isuot yung buong balute o yung armor of God, so to speak, may mga bagay po na hindi sa atin sinabi ng Diyos na kasama doon. Okay? So, yung whole armor of God, although sabi ng Bible yun yung whole armor of God, well, actually, meron pa siyang mga dagdag dito. Sabi doon, the vengeance, garments of vengeance for clothing, and yung clad with zeal as a cloak. Bakit, Brother Chris, hindi sinama ng Bible doon sa Ephesians chapter 6, yung garments of vengeance, tsaka yung zeal as a cloak? Ito po yung paliwanag ko. Sa tingin ko, and this is my opinion, sa tingin ko, number one, yung garments of vengeance, okay, hindi mo kailangan bitbitin yon kasi hindi ka naman kailangan maghigante. Okay, tandaan niyo sabi ng Bible, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So, ibig sabihin, yung vengeance, hindi talaga siya kasama sa'yo, hindi mo siya panisuotin, kasi yung vengeance, yung paghihigante, hindi siya para sa'yo, para siya sa Panginoon. Okay, so ibig sabihin, ang maghihigante, so to speak, hindi ikaw, pag ginawan ka ng masama, kundi yung Panginoong Jesus, o yung Panginoong Diyos, siya yung maghihigante para sa'yo. Pero paano naman yung clad with zeal? Okay, kasi gusto ko pong maunawaan ninyo yung pagiging masigasig, number one. Kasi, isipin muna natin yung terms, okay? Ang unang word doon is clad. Ano ibig sabihin ng clad? Ibig sabihin ng clad means he was clothed with or he was covered with. Ibig sabihin, nababalot siya. Okay? Nababalot siya, and yung zeal, ang dictionary definition po ng zeal is great energy or enthusiasm in pursuit of a cause. So, ibig sabihin, ito po yung terminology natin na excited. Okay? And when we say excited, in Tagalog, yun yung talagang masigasig ka, right? Eh, sabi doon, as a cloak, ibig sabihin ng cloak is an outer garment or such as something that envelopes or conceals a distinctive character or a role. So, sinasabi nung sinabi niya na clad with zeal, sinasabi niya na yung armor ay nababalot ng pagiging masigasig, at ito ay nagbibigay ng distinct character or role sa nagsusuot nung armor na yon. Now, ang point ko, kaya ko po sinasabi sa inyo ito, kasi gusto ko pong maunawaan po ninyo na hindi po lahat ng tao pare-pareho ng antas ng zeal or pagiging masigasig. Pero naniniwala ako, okay, and I want you to understand this, naniniwala po ako na lahat po tayo in some way, shape, or form, gaano man kalaki, meron tayong lahat sense ng pagiging masigasig. Okay? And paano mo nasabi yan, Brother Chris? Well, sabi kasi ng Bible, na nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sabi ng Bible, you're sealed with the Holy Spirit of promise. Okay? So, ang paniniwala ko po is the fact na kapag kayo nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, okay, wala kayong automatic na outward change na mararamdaman. And what I mean by that is, hindi ka basta-basta biglang hindi ka nagagawa ng kasalanan, magsisimba ka na, okay, magbabasa ka na ng Bible, okay, walang ganon. In fact, maaaring wala talagang mangyaring pagbabago outwardly sa'yo. Okay, kapag nanampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. But I believe, naniniwala po ako na ang tao, pag nanampalataya siya sa Panginoong Hesukristo, meron siyang inward change na mararamdaman. What I mean by that is, sabi kasi ng Bible, you're sealed with the Holy Spirit of promise. Ibig sabihin po nun, na kasama mo, nasa sayo na ang banal na espiritu ng Diyos. Okay? In fact, sabi ng Bible, kapag naligtas ka, magiging kang anak ng Diyos. So that means na mayroong transfer yon, may pagbabago po yon
from dati na hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng mundong ito, but then bigla ka magiging anak ng Diyos pag nanampalataya ka, that is an inward change. Oh, so I'm not saying na hindi ka ligtas kung hindi ka talaga gumagawa ng mabuti or something like that. But I'm saying na meron kang mararamdaman na eagerness sa sarili mo na kailangan mo gumawa ng mabuti. Na kailangan mo magbasa ng Bible. Na kailangan mo magsimba or something like that. Bakit? Kasi meron ka ng banal na espiritu. And ang sabi ng Bible na yung banal na espiritu na meron ka, sabi ng Bible, ituturo niya lahat ng mga bagay sa'yo. Okay? And here's the thing. Kaya ang sabi ng Bible, quench not the spirit. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi ninyong kasama yung banal na espiritu sa inyo. Okay? And here's the thing, hindi po yan relationship na walang usapan. I believe. Okay, alam nga naman yung banal na espiritu nasa iyo, tapos wala nang kwentuhan yung bahala ka na, lagi lang siya kasama mo. Okay? Siyempre, pakikipag-usap siya sa'yo, sasabihin niya sa'yo yung mga bagay na, and I believe kasama po doon yung zeal, yung eagerness, na makapaglingkod or maglingkod sa Panginoong sa Diyos. The problem is kung gaano nyo i-entertain yung zeal na meron kayo. Kaya nga sabi ng Bible, pag pinansin nyo doon sa Ephesians chapter 6, ang requirement lang is to stand. Right? Actually, para ikaw makapag-engage sa spiritual battle, ang kailangan mo lang gawin is to stand. Pero hindi po yun yung, kumbaga, ano po yun? Level 1. Okay? What I'm saying is basic yun. Okay? Isusuot mo yung whole armor of God, isusuot mo yung loins geared up with truth, isusuot mo yung breastplate of righteousness, isusuot mo yung feet shod with the preparation, idadalhin mo yung shield of faith, yung helmet of salvation, and yung sword of spirit. Basic po yun. Ang gagawin mo lang, tatayo ka lang doon. Ganun. Stand. Right? Pero kung gusto mong makipaglaban, gusto mong makibaka, well, kailangan maidagdag ka dun sa whole armor of God. Sa buong balut. Kasi yun pa lang, pwede ka nang tumayo. Pero kung gusto mo ng extra, ang gusto ko pakita sa inyo, kaya hindi siya na-require kasi it's your option, it's your decision na magkaroon ng zeal sa Panginoon. Now, obviously, meron ka na. I'm saying, meron kang pagkakataon para palakihin, pag-ibayuhin, yung pagiging masigasig mo sa Diyos. Okay? Now, ang gagawin po natin, titingnan po natin yung 4 na Bible characters at titingnan po natin na meron pong sinabi ang Bible patungkol sa zeal and titingnan po natin yung mga bagay na maaari po natin matutunan sa kanila. Punta po kayo ng Colossians chapter 4. Colossians 4. Gusto ko po na nyo makita na ang zeal, ang pagiging zelo sa Panginoong Diyos, actually, hindi po siya necessarily ibig sabihin nun na magiging sikat kayo. Okay? Kasi maraming mga tao ang paniniwala, especially for example sa so-called, di ba, new IFB, so to speak, maraming tao, they are zealous and they are hoping actually na magiging sikat sila. Di ba? Yun yung purpose nila behind kung bakit sila masigasig mag-soul winning, right? Kaya sila masigasig, kaya sila laging nasa front, nasa YouTube sila, nasa Facebook sila. Kasi ang akala nila, pag zealous ka, automatic popular ka. Okay? Well, in fact, sabi ng Bible, actually gusto ko pakita sa inyo, hindi ganun yon. Ang pagiging, walang kinalaman, okay, ang pagiging masigasig mo sa gawain ng Diyos, kung magiging sikat ka or magiging popular ka sa mundo. Okay? Or even in Christian realm or even in a whatever setting. Okay? Kasi, ang unang kong papakita sa inyo Bible character, si Epaphras. Okay? Now, ang question, sino nakakakilala kay Epaphras? O, di ba? Di nyo kilala? Okay? Pero, kasi, hindi siya popular. Okay? Pero sinabi ng Bible na siya actually, meron siyang zeal. Tingnan nyo sa Colossians chapter 4, verse 12. Sabi doon, and ito po si Apostol Pablo, sabi doon, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him record. And ito po si Paul ang nagsasabi po dito. Ibig sabihin, pinapatunayan ni Paul, sabi niya doon, that he had a great zeal for you and for them that are in Laodicea and them in Hierapolis. So, yung sasabi ni Apostol Pablo na si Epaphras, actually very zealous siya para sa mga tao ng Diyos. Para sa mga tao sa Colossae, para sa mga tao sa Laodicea,
para sa mga tao sa Hierapolis. Pero sa panahon ngayon, sino nakakakilala kay Epaphras? Wala. Right? Kasi it doesn't mean na zealous ka, automatic magiging popular ka. Okay? Kasi yung pagiging zealous, kasi binibigyan ko po kayo ng tamang perspective patungkol po sa pagiging masigasig. Okay? Kasi here's the thing, maraming mga tao masigasig sila. For example, yung bayan po ng Israel. Sabi ng Bible sa Romans 11, they have the zeal of God, but not according to knowledge. Right? So sinasabi ng Bible, sila ay masigasig para sa mga bagay ng Diyos, pero hindi sila, wala silang zeal according to knowledge. Wala silang kaalaman. Okay? And maganda, bilang mga mananampalataya na meron tayo zeal, tama, meron tayong pagiging masigasig, na elemento ng pagiging masigasig sa gawain ng Diyos, pero kailangan ibase natin ito sa kung ano yung kaalaman natin. Okay? Kasi for example, okay, maraming mga tao sasabihin nila, okay, ito ano to, isa to sa mga pinaka-nakakainis, okay, sa mga tao na sasabihin nilang new IFB sila. Okay? Sipin nyo, sasabihin nila, magrereklamo sila. Ang pastor namin, heretic. Okay? Hindi sila naniniwala sa salvation by grace. Okay? Mali yung interpretation nila ng Revelation. Mali yung paniniwala nila tungkol sa mga Hudyo. Pero nandun pa rin sila sa church. Like, what in the world? Kung talagang ayaw mo doon sa doktrina na tinuturo ng pastor mo, umalis ka! Right? Layo ng Verity Baptist anong gagawin natin? Gusto mo yung Verity Baptist mag-adjust sa'yo? Right? Kasi kung zealous ka talaga, right, at gusto mo matutunan yung Bible, kahit malayo, okay, pupunta ka doon kasi nandun yung katotohanan. Kaya nga sabi ng Bible, loin girds up with the truth. Kasi nga, for example, kung alam mo at paniniwalaan mong heretic yung pastor mo, okay, tapos ito po yung sasabihin nila, hindi, kaya kong baguhin yung pastor ko. Talaga? Okay. Sige, try mo. Right? Kasi yun naman ang sasabihin nila, hindi, dito lang ako kasi tingin ko talaga kaya ko pang baguhin yung pastor ko. Hindi mo na mababago yung pastor mo, never. Okay? Pero sasabihin nila, zealous sila. Pero alam nyo kung bakit nila ginagawa yun? Kasi merong Facebook. Right? Merong YouTube. Ano yung hindi ko sinasabing ito talaga, pero ano sa tingin ko yung kanilang background motive? Ano yung motibo nila sa likod ng mga sinasabi nila sa Facebook? Pagiging popular? Kasi that's the only way na pwede mong i-drive. Bakit mo kailangan i-post sa Facebook na yung pastor mo ay heretic, pero hindi ka naman aalis ng church, kundi para gusto mo lang maging popular? I mean, it's either you shut up your mouth, or mahanap ka ng church na mag-a-agree sa paniniwala mo. Pero wag mong kahit na mali, pagpalagay natin, mali yung pastor mo. Pero that does not give you the right na i-badmouth yung pastor mo sa labas sa Facebook or something like that. Just because na heretic siya or something like that. Alam niyo kasi kayo ng trabaho po kasi ng preacher yon. Yung pag-rebuke ng false heresy. Okay, actually, ang trabaho po nun, nasa propeta, nasa prophet. Ang trabaho po ng member is number 1, supportahan yung man of God na nagpipreach ng katotohanan. Yun lang naman yun eh. So here's the thing, hindi mo kailangang sabihin sa buong mundo na mali ang, for example, maraming, dati, di ba, yung mga maraming tao before, okay, alam mo yung tipong wala namang ginagawa sa'yo. Tapos makikipagdebate ka sa kanya sa Facebook. Like, what in the world? Bakit mo kailangan makipagdebate sa Facebook? Sayangin mo yung oras mo kakatype doon. Di ba? Kasi gusto mo lang ipakita na meron kang knowledge. Na alam mo. Pero sabi ng Bible, kailangan yung zeal mo according sa knowledge. Okay? Hindi yun yung tamang pagpapakita ng knowledge na ipagmamayabang mo sa Facebook or something like that. Kasi minsan yung zeal natin, hindi naman natin kailangan maging popular. Right? Punta po kayo ng 1 Kings chapter 13. Pakita ko po sa inyo isang example ng isang tao na napaka-zealous. In fact, marami siyang nagawang mabubuti sa Panginoon para sa Panginoong Diyos. Pero hindi siya kilala. Tingnan po to. 1 Kings chapter 13. 1 Kings chapter 13. At makikita po natin dito
sa 1 Kings chapter 13. Para lang makuha niyo yung konteksto, isa po ng kwento patungkol po kay Jeroboam. Okay, kung tatanungin niyo po kung sino si Jeroboam, well, isa po siyang hari na siya po yung naging unang hari ng divided kingdom ng Israel. Okay? And ito po ay patungkol po sa kanya. Pero pansinin niyo po yung verse 1, 1 Kings 13. Sabi sa verse 1, and behold, there came a man of God. Sino yung man of God yun? Di natin kaya. Right? Kasi nakalagay sa Bible, man of God. Isipin niyo, hindi siya pinangalanan ng Bible kung sino man siya. Okay? Pero pansinin niyo yung gagawin niya. And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. And he cried, yung man of God, against the altar in the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus saith the Lord, behold, a child shall be born into the house of David, Josiah by name. And yung po yung prophecy po ng patungkol sa King Josiah. And upon he shall he offer the priest of the high men's shall be upon him, and he signed in saying, this is and the acts that are done shall be out. So, sinasabi ng propeta na hindi natin alam kung sino, and by the way, hindi po to si Elijah. Okay, kung titignan niyo po si Elijah to, hindi po to si Elijah. Hindi nga pinangalanan ng Bible kung sino tong man of God na to. Okay? Ng Bible, sinasabi nagtayo na hindi para Israel, isang idolater. Sabi niya, hira ka ng araw, ang i-offer sa iyo mga buto ng tao. Okay? At ngayon, para mapatunayan nyo na totoo yung sinasabi ko, ngayon pa lang masisira ka na. Okay? Yung sinasabi ng propeta, ng man of God, dun kay Jeroboam. And sabi doon sa verse 4, and it came to pass when King Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, lay hold on him, and his hand which he put forth against him dried up, so that he could not pull it in again to him. The altar also was rent. So isipin niyo, no, pipigilan siya ni Jeroboam, tapos yung kamay ni Jeroboam biglang lumiit. Hindi na magalaw, right? Tapos sabi niya, nasira din yung altar. The altar was rent, and the axe poured out from the altar according to the sign of which the man of God had given by the word of the Lord. And the king answered and said unto the man of God, entreat now the face of the Lord thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, became as it was before. So, ano makikita natin? Di ba, isipin ninyo, right? Si Pastor Saki, ganun yung ginawa niya. Punta siya sa Quiapo, tapos sinabi niya, ikaw, kaya, tapos biglang nasira, right? Sasabihin ninyo, hindi ba great work yung ginawa na yon, right? But here's the thing, sino yung tao na yon? Hindi natin kilala. Sa kalagay lang natin, para po mabigay niyo yung buong context, at the end of the story, pag binasa niyo yung 1 Kings chapter 13, namatay din yung man of God na yon, right? Kasi hindi siya sumunod dahil naloko siya ng isa pang man of God na propeta na sinabi, kasi ang utos sa kanya ng Panginoon, sabihin mo lang kay Jeroboam yun, tapos huwag ka kumain, uminom ng tubig, tapos may man of God na sinabi, uy, kita din sa akin yung Diyos, uminom ka daw, tapos kumain ka. Tapos end up, kumain siya, uminom siya, tapos kinain siya ng lion kasi hindi siya naniwala sa Panginoon, sa salita ng Diyos. But, I mean, arguably, yeah, meron siyang fault, right? Pero di ba sasabihin niyo na great man of God? I mean, sino ba sa Bible lang nakakita ng ganitong miracle? I mean, pwede mo itong i-line up sa mga ginagawa ni Elijah, Elisha. Pero here's the thing, walang pangalan yung man of God. Right? Ang point ko, pinapakita ko sa inyo is the fact that minsan, yung pagiging masigasig natin, it doesn't result sa popularity. It's fine. It's fine. Na hindi ka nakikilala, pero in fact, hindi nakikilala. Right? Ang Diyos, hindi mo naman nakikita ang Diyos, hindi mo naman alam kung paano ka re-rewardan ng Diyos. So kung ikaw masigasig, magdedesisyon ka maging masigasig sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos, sa gawain ng Diyos. Na yung sikat sa YouTube or sa ang importante is maging masigasig
na ang masigasig, hindi siya sa sarili ng bukas. Dapat mo po na po masigasig, dapat po merong tamang dahilan. Okay, as I have said kanina, sabi ng Bible na ang bayan ng Israel, they have zeal but not according to knowledge. Okay? And again, sinasabi ko sa inyo na tama na maging zeal tayo pero dapat according sa knowledge. Okay? Kasi minsan may mga knowledge tayo pero or hindi naman tama ilan. Okay? Tingnan niyo po ito, ang susunod po pong Bible character na ibabrought up po sa inyo is si Phinehas. Okay? Si Phinehas po, ako po siya ni Aaron. Okay, anak po siya ni Eleazar. Tingnan niyo po sa verse number 25, verse number 1. Sabi po ng Numbers 25 verse 1. And Israel abode in Shittim, and people began to commit whoredom with the daughters of Moab, and they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bow down to their gods. And Israel joined himself unto Baal-peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Now, para makuha nyo rin po ulit yung context nung kwento po ng Numbers 25, kukulala nyo po si Balaam na hindi po nagtagumpay na i-curse yung bayan po ng Israel dahil sila po ay blessed ng Diyos. Ang nangyayari po sa Moab na akitin, so to speak, itong mga anak po ng bayan ng Israel. Ang sabi ng Bible kay Moses sa verse 4, and the Lord said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. And Moses said unto the judges of Israel, slay ye every one his men that were joined unto Baal-peor. So, baba ng judgment ang Diyos na kailangan nilang bitayin, so to speak, patayin. Okay, and that's why, mga kapatid, side note, that's why fornication is much worse, okay, kesa sa divorce or whatever na kasalanan ng tao patungkol sa sexual sin, so to speak. Okay, alam niyo kung bakit? Kasi makikita niyo sa Bible na may pinatay ang Diyos patungkol sa fornication. Okay, so here's the thing, sa Pilipinas, okay, sabi nila, ayaw nila sa divorce, right? Galit na galit sila sa divorce, pero hindi sila galit sa fornication. Right? So parang medyo may mali doon. Kasi alam niyo, sa totoo lang, ang fornication ay mas worse na sin, okay, kesa sa divorce or kung ano pa mga sexual sins na naiisip niyo. Okay? Tingnan niyo po sa verse number 6. So nagalit yung Diyos dahil may kasalanan sila. Ngayon, may isa pang pasaway. Ito yung worst na kasalanan. Sabi doon, and behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman, in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. So, ano nangyari? Worse na nga yung kasalanan nila. Ang ginawa nila, nagdala pa sila sa loob ng simbahan, right? Doon sa iglesia, doon sa congregation, sinama niya pa tong Midianitish woman na to. So, anong ginawa ni Phinehas? Ito si Phinehas. Ito yung first mention ni Phinehas sa Bible. Sabi ng Bible, and when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand, and he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through their belly, so the plague was stayed from the children of Israel. Natingnan niyo po yung ginawa ni Phinehas. Isipin niyo to kasi tandaan niyo, yung unang setting, nasa congregation. Ibig sabihin, pumunta sila sa congregation, doon sa tabernacle. Tapos ang ginawa nitong lalaki na to, actually ang pangalan niya, pag tinignan niyo po sa, I don't think nakasama siya sa notes ko, pero tingnan natin, wait lang. Binigay po kasi yung pangalan niya dyan para kapag nagpa-Bible quiz tayo, at least may ano na tayo, no, may trivia na. Numbers. Deuteronomy, Numbers. Wait lang po. Numbers 25. At sabi po doon sa verse number 18. For they vex you with their wives, wherewith they have beguiled you in the matter of cause-by. So, ang pangalan po nun ay si Zimri, yung lalaki, the son of Shallum. Sa verse 14 po ninyo makikita po yun. Sabi po sa verse 14, now the name of the Israelite that was slain, even that was slain was with the Midianite woman was Zimri, the son of Sailu, the prince of the chief
house of among the Simeonites. So, ibig sabihin kilala siya, popular siya, okay, sa lugar nila na 'yon or sa panahon nila na 'yon. So, ang nangyari, dinala siya doon ni Zimri, yung babae, sa tabernacle, pero sinabi ng Bible, si Phinehas, sinundan pa sila papunta doon sa bahay. Okay, so hindi niya pinatay sa congregation, pinatay niya doon sa bahay. Talagang eager si Phinehas, right? Yung zeal ni Phinehas ay sinundan niya pa sa bahay yung Zimri, and sabi doon, okay, wait lang, nawala ako. So, sabi ng, and Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it and rose up among the congregation and took a javelin in his hand, and he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her belly. So, ang ginawa niya, sinundan niya sa bahay, tapos gumawa siya ng human barbecue. Okay? Tinuhog niya, right? Kasi tinuhog niya yung lalaki, tinuhog niya yung... And here's the thing, sabi ng Bible, the plague was stayed from the children of Israel. Alam niyo yung point na gusto kong pakita sa inyo dito? Kung titingnan natin, right, ngayong panahon, ginawa to ni Phinehas ngayong panahon. Sasabihin nila, oh, sobra naman yan! Di ba? Parang, sobrang violent, napaka-gross, napaka-gore. Pero hindi niyo ba nakikita na yung kasalanan, gore? Right? Na ang kasalanan actually mas kadiri-diri sa harap. Kaya tingnan niyo, hindi kinondemn ng Bible. In fact, pinicture, dinrawing ng Bible very clearly, pinakita sa atin kung paano sila, hindi na sinabi ng Bible na binaton ni Phinehas ng javelin yung dalawa tapos namatay sila. Hindi lang yun eh. Sinabi niya, very clear yung Bible, sinabi nila na tinuhog niya silang dalawa, human barbecue, right? So to speak, kung paano niya pinatay. Bakit? Kasi gusto nang ipakita ng Diyos sa atin na kung ito para sa inyo gore, kung ito para sa inyo nakakadiri na, mas lalo nakakadiri yung kasalanan na ginawa nilang dalawa. Right? Bakit? Kasi sobrang sama ng fornication. And ito yung gusto ko maunawaan ninyo. Na yung ginawa ni Phinehas ay actually tama. Mayroong cause. Bakit? Kasi may kasalanan. Right? May kasalanan. Kaya pag nakakita kayo ng preacher na sumisigaw at nagagalit dahil may kasalanan, tama lang yun. Eh, ang problema minsan kapag, bakit naman yung pastor ninyo sumisigaw? Kasi masama yung may kasalanan eh. Bakit? Isipin ninyo. Okay, and here's the thing. Okay, maraming mga pastor ganito mag-preach eh. Mga kapatid, punta po kayo sa Psalms chapter 106. Atin pong basahin. They joined themselves. I mean, isipin niyo parang for example, I mean, yung sinasabi ng Bible galit na galit, right? Tapos ang babasahin na pakalamiya. I mean, isipin niyo, mamaya titingnan natin to. Kasi, di ba, yung every Jesus movie, di ba, na ginagawa ng mundo, isipin niyo yung kwento doon sa templo. Pag binasa niyo sa Bible, galit na galit yung Diyos. As in, nagwala siya, tinumba niya yung mga lamesa, di ba? Pero anong gagawin nila sa movie? Ye hypocrites. Di ba? I mean, imagine niyo yung sinasabi niyo, ye hypocrites. Children, den of thieves. Ganun ba dapat magsalita nun? Hindi, di ba? Den of thieves! Ye hypocrites! Dapat gali, I mean, para maunawaan ninyo yung I mean, kahit naman siguro sino, gagawa ka ng pelikula, tapos sasabihin mo yung lyrics mo, papatayin kita. Di ba? I mean, sino manonood ng pelikula nyo? Wala! Pero, ganun yung gusto nilang makita kay Jesus Christ. Right? Ganun yung gusto nilang i-picture si Jesus Christ. Naakala nyo ba na porket galit, laging masama? No? Minsan kailangan magalit ka, minsan kailangan mong ipakita yung zeal mo para sa katotohanan, and minsan sometimes kailangan mong magalit. Right? Minsan kailangan mong maging, I mean, natatawa ako kasi one time, confessing my faults to one toward another. So, sobrang layo ng biyahe ko. Okay, sa Facebook, meron ako nakitang video na nagtuturo na yung mga babae daw, pwede daw maging pastor. Okay. So, pinapanood ko siya. Tapos, kaya ko ito sinasabi kasi, syempre, tayo rin naniniwala na yung mga babae pwede maging pastor. Okay. Tapos, sasabi niya doon sa video, actually, this is a very confidential issue. Pakinggan sabi niya, confidential issue.
Okay? Tapos, ang comment ko, sabi ko, kasi naiinis ako eh. So, ang comment ko, baka naman gusto mo munang aralin yung word na confidential bago mo buksan yung stupid mouth. Like, why don't you study first the word confidential? Kasi ang gusto niya sabihin, controversial. Okay, and take note, okay, English 101, magkaiba po ang confidential sa controversial. Okay, hindi ako English major pero at least alam ko po yun. Okay, ang controversial, yung pag-uusapan talaga ng marami, as in wala nag-agree. Confidential, walang dapat makaalam. Okay, yun po ang ibig sabihin po nun. Sabi niya, this is a very confidential issue. Okay, tapos sabi ko, baka gusto mong aralin muna yung word na confidential before you open your stupid mouth. Tapos nagalit sila lahat sa akin. Sabi niya, bakit ganyan ka mag-review? Tingnan mo naman yung language mo. Sa isip-isip ko, hindi pa nga kita minuri. Like, ang sabi ko pa lang, baka gusto mo munang aralin yung word na confidential kasi mali yung word na sinasabi mo. Tapos ang nakakatawa pa doon, meron pa nag-review sabi niya, alam mo brother, hindi ganyan mag-revoke. Sabi ko, baka gusto mo rin aralin yung word na rebuke. Bagay kayo magsama, okay? It's like, what in the world? Wala pa nga ako sinasabing masama. I mean, hindi ko pa siya sinabing, you are a heretic, mali yung tinuturo mo sa Bible, okay? Ang sinabi ko pa lang, baka gusto mo munang mag-aral, right? Kasi magkaiba yung word na confidential, so word na controversial, well, ay nito sabihin na, oh, mali yung pag-revoke mo, brother. Like, what in the world? Asan yung katalinuhan ngayon? Okay? Pero yun nangyayari sa atin eh. Tama? And alam nyo, kung kayo, hindi kayo naiinis sa ganong klase I mean, is there not a cause? Sabi nga ni David. Right? Na kung makikita natin yung ganitong klase ng kasalanan, yung kamangmangan, right? And here's the thing, okay? I'm sorry, pero magrerent ako, mga bata, mga estudyante, mag-aral kayo. Right. I mean, gaano karami ngayon, excuse me, pero sa school ngayon, ang gusto na lang ng mga estudyante pumasa. Hindi matuto. And excuse me, kasi hindi yun ang purpose ng school. Ang purpose ng school, hindi para pumasa kayo. Ang purpose ng school ay para matuto kayo. Sa school pa lang, sir, attendance po, tapos hindi makikinig. What in the world? Kung pumasok kayo para matuto. Right? Hindi yung pa yung problema, hindi pumapasok daw. Right? Yeah, okay? Tapos papasa, right? Tapos sasabihin natin, tapos, ito po yung masaklap doon, yung mga tao sa simbahan, wala din sasabihin. I mean, pwede ba namang minsan man lang, sa isang araw, pag pumupunta kayo sa simbahan, pwede bang lagyan nyo man lang ng konti, pwedeng matuto yung mga tao sa mga preaching ninyo? Right? Where in fact, ano ba naman kasi naman, di ba, puro na lang love of God. Di ba, ang pinuturo sa mga kung hindi love of God, kung hindi salvation, puro tungkol sa pera, kailangan nyo magbigay. Okay, yun yung priority nila. But here's the thing, okay, hindi ba dapat magalit tayo doon? Hindi ba dapat makita ninyo na merong cause na dapat ipaglaban? And here's the thing, hindi pa ako gumawa ng human barbecue pero maraming nang nagagalit sa akin. Imagine niyo si Phineas, right? Kung ano ginawa niya. Punta po yung Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Sabi ng Bible, verse 13, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Now, sinasabi ng Bible na tayo daw po ay asin. Okay? At gusto ko maunawaan po ninyo, doon sa kwento ni Phineas, ang sabi ng Bible, nung ginawa niya yung bagay na yon, na-preserve yung, sabi ng Bible, so the plague was stayed from the children of Israel. Na-preserve. At sabi ng Bible sa atin, na tayo bilang mga kasyara, we are the salt of the earth. Tayo yung alat, so to speak, ng ating pong mundo. And fun fact, okay, kasi tinatanong ng Bible dito, but if the salt, pwede nyo po yung verse 13, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden underfoot. Kasi sabi ng Bible, na kapag ikaw, asin, tapos nawala yung pagiging asin mo, hindi ka na maalat, okay, ang sasabihin ng Bible, wala ka ng kwenta. Sasabi ng Bible, wala ka ng kwenta. Pero alam nyo ba, okay, fun fact, okay, hindi nawawala ng alat ang asin.
Right? Ano naging problema sa asin? Nakatambak lang sa kusina. Pero kahit na gaano katagal siya sa kusina, alam mo ba hindi mawawala yung alat nun? Hindi siya wala, nakakita na ba kayo ng asin na may expiration date? Right? Wala! Bakit? Kasi hindi naman nag-expire ang asin eh. But there's the thing, okay? Pwede kang nakatambak lang sa kusina, pero yung ba ang purpose mo, sabi ng Bible? In fact, pag tinignan niyo po sa parallel passage yan, sa Mark 9, sabi po sa verse 50, Mark 9, verse 50, basahin ko lang po sa inyo, sabi po na, salt is good, but if the salt have lost its saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another. So, sinasabi ng Bible na kayo mismo, kayo yung magiging dahilan for the salt, para manatili yung alat. Yun po yung dahilan kung bakit tayo mga Kristiyano, inuutusan po tayo ng Bible na mag-congregate. Sabi ng Bible, forsake not the assembling of yourselves together as the manner of some is, kasi sabi ng Bible that you have to provoke one another to love and to good works. Ano sinasabi, ano pinapoint out ko? Na yung zeal ninyo, okay, possible yan guys. Guys, tuloy, akala ko na sa klase ako, sorry. Para kasi ako si ano. But anyways, ang sinasabi ko, okay, mga kapatid, is the fact na ang zeal natin maaaring mawala. And the only way na yung zeal na yun ay magpatuloy is the fact na kayo ay makasama ninyo yung mga kapwa-kapatid nyo. Kaya tayo inuutusan ng Bible na magsimba. Kaya sinasabi ng Bible na huwag nating hahayaan yung ating mga pagtitipon. Huwag nating ibaliwalain yung ating mga pagtitipon because of the fact na alam niyo na kailangan natin mapagpatuloy yung sigasig na yon sa Panginoon Diyos. Now, bilisan ko na lang po ng konti, alam ko overtime na ako, pero punta po ng 2 Kings chapter 10. 2 Kings chapter 10. 2 Kings chapter 10, number 1, sabi ko po na ang pagiging zealous, ang pagiging masigasig, hindi po usually nagiging dahilan ng pagsikat mo. Pangalawa, sabi ko na ang zeal, kailangan may tamang dahilan, may right cause. Pero alam niyo ba, ang zeal ay dadala rin po ng mga followers. Zeal brings followers. At tingnan niyo po yung character ni Jehu. Now, sino po si Jehu? Ang character po ni Jehu ay isa po siyang hari ng Israel. Now, ang unique po sa character ni Jehu is kasi kapag binasa niyo yung Bible, yung hari ng Israel, usually mga masasama po silang kings. Pag binasa niyo po yun, lagi nilang ginagawa yung hindi tama sa Diyos and things like that. Pero actually, si Jehu po, isa po siya sa mga sumunod rather, sa assignment sa kanya ng Diyos. Kasi ang assignment sa kanya ng Diyos ay kailangan mo puksain, kailangan mo tanggalin yung angka ni Ahab. Kailangan mo patayin yung lahat ng angka ni Ahab. Now, to cut the story short, para na makuha niyo yung context, ang ginawa po ni Jehu, nagsulat po siya sa lahat ng mga worshippers ni Baal. Sabi niya, okay, kung si Ahab, pinaglilingkuran niya si Baal ng ganito karami, dodoblihin ko pa. Okay? So, kinuha niya lahat yung mga worshippers ni Baal, yung mga prophets. In fact, sabi niya, kung meron dito naglilingkod sa totoong Diyos, lumabas kayo. Right? Tapos, ang ginawa niya, sinira niya yung building, sinira niya yung simbahan, lahat ng mga nag-worship kay Baal, namatay. Okay? Pero, later pa yun sa story na sa part ng story na babasahin natin. Pero gusto ko lang tingnan niyo yung verse 16 for the sake of time. Verse 16, ito po yung part kung saan papunta pa lang si Jehu sa pamilya ni Ahab. Sabi dun sa verse number 16, 2 Kings chapter 10 verse 16, and he said, si Jehu po, sabi niya, come with me and see my zeal for the Lord. So they made him ride in his chariot. So nung si Jehu, ina-execute niya yung judgment ng Panginoon sa pamilya ni Ahab, sa lineage ni Ahab, sabi niya, come with me and see my zeal for the Lord. So, sinasabi ko sa inyo, gusto ko pakita sa inyo na yung zeal, yung sigasig ni Ahab, ni Jehu, para sa Panginoon, naging sanhi yun para sundan siya ng maraming mga tao. Okay, napunta po kayo sa 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Lagyan nyo lang po ng bookmark yung 2 Kings chapter 10. Babalik po tayo dyan saglit lang. Pero may mga bagay po na ako na gusto sa inyo pakita na sabi ng Bible na kailangan maging example kami na mga leaders para maging followers kayo. Pero number 1, sabi ni Paul sa 1 Corinthians, punta po na 1 Thessalonians 1, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11, be ye followers of me, even I also am of Christ.
So, sinasabi ni Paul na kayo ay sumunod sa akin habang ako ay sumusunod din kay Jesus Christ. So, tinuturo ng Bible in terms of leadership, in terms of being a follower, okay, is the fact na kung kayo ay susunod, kailangan siguraduhin nyo na yung sinusundan ninyo, okay, ay sumusunod din sa Panginoong Jesus. And the fact na hindi kapag yung leader ay hindi na sumusunod sa Panginoong Jesucristo, okay, at alam mo hindi na siya sumusunod sa Panginoong Jesucristo, okay, may karapatan kayo na hindi na siya sundan. Okay, kasi dito sa Pilipinas, ang tinuturo po nila, yung pastor ay pastor hanggang tanggalin siya ng Diyos. Okay? Ang problema, hindi po bababa ang Panginoong Jesucristo para sampalin yung pastor na yon at sabihin na, oh, umalis ka na dyan, hindi ka na pastor. Okay? Sino magde-decide nun? Kaya po tayo binigyan ng Bible isa-isa. Kasi pag binasa mo yon at sinabi mo, teka lang, hindi na yata biblical yung ginagawa mo. Nangalunya ka na, tapos hanggang ngayon, pastor ka pa rin. 'Di ba? O ibig sabihin nun, hindi na siya worth it na sundan ninyo. Pero ang tinuturo ng Bible, at tinuturo ng mga Baptist dito sa Pilipinas, hindi basta pastor 'yan. Kahit na nangalunya yung asawa niya, kahit iniwan siya ng asawa niya, kahit na nag-commit na ng adultery or something like that. Okay, pastor pa rin 'yan kasi sino ka ba naman para sumuway sa tinalaga ng Diyos 'yan eh. Again, hindi po bababa ang Diyos dito para tanggalin 'yon. Okay, so dapat po natin maunawaan na tayo bilang mga taga-sunod, okay, for example, ako, let's say for example, leader. Bilang leader niyo dito, kung sa tingin niyo meron akong ginagawa na hindi biblical, meron po kayong obligasyon na sabihin sa akin, number one, sabihin sa akin 'yon, and then secondly, na kapag naging matigas yung ulo ko, okay, pwede kayong umalis. Okay? Kasi here's the thing, dun lang maiintindihan ng isang leader na mali siya kapag wala nang sumusunod sa kanya. Kaya nga sinasabi ni Paul na kung kayo magiging tagasunod ko, sundan niyo ako habang ako ay sumusunod kay Jesus Christ. Now, tingnan niyo po sa sa 1 Thessalonians chapter 1. Bigyan ko lang kayo kung paano yung example ni Paul kaya siya sinusundan ng mga tao. So, tingnan nyo sa verse simulan natin basahin sa verse 2. Sabi po doon, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father, knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Ano sinasabi ni Paul? Naging tagasunod sila yung mga taga-Thessalonica, naging tagasunod sila ni Paul nung nakita nila na tinanggap nila yung salita ng Diyos. Ano point ko? Kapag nakikita ninyo na yung preacher ay nag-preach ng tungkol sa salita ng Diyos, na tinuturo niya ay talagang galing sa salita ng Diyos, na tinuturo niya yun kahit na alam niyang maraming magagalit sa kanya, right? Na maraming hindi sasang-ayon sa kanya. You know what? Sabi ng Bible, yun dapat yung mga taong susundan ninyo. You know, why? Bakit? Kasi yung zeal nila, dapat magdadala yun ng followers. Right? So, ibig sabihin, na yung, katulad ni Jehu. Alam niyo, kung titignan niyo kwento ni Jehu, nag-akla siya eh. Nag-rebelde siya against Ahab. Pero alam niyo, bakit marami sumunod sa kanya? Kasi nakita ng maraming mga tao na tama yung ginagawa niya. Right? Na tama yung sinasabi niya at yun yung ginagawa niya ng kanyang na according sa word of God. Now, ang problema kay Jehu, at ito po yung gusto ko, balik yung 2 Kings chapter 10. 2 Kings chapter 10. 2 Kings chapter 10. Ang problema kay Jehu is actually hindi siya naging over yung kanyang pagiging zealous. Okay? And what I mean by that is hindi niya tiningnan yung sarili niyang spiritual na health, yung kanyang spiritual na sarili. Tingnan niyo po sabi ng Bible sa verse 29, Hebrews 10. 2 Kings chapter 10 verse 29. Sabi po doon, 2 Kings chapter 10 verse 29. Sabi po doon, howbeit from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin, Jehu departed not from after them, to wit, the golden calves that were in Bethel and that were in Dan. And the Lord said unto Jehu, because thou hast done well in executing that which is right in mine eyes, and thou hast done into the house of Ahab according to all that was in mine heart,
the children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel. So may reward siya dahil tama yung ginawa niya. Pero pansin niyo verse 31. But Jehu took no heed to walk in the law of the Lord God of Israel with all his heart, for he departed not from the sins of Jeroboam, which made Israel to sin. Merong opportunity sana si Jehu na itama yung mga mali ng kanyang mga kanununuan ni Jeroboam and things like that. Number one, zealous siya. Maraming sumunod sa kanya. Pangalawa, sinabi ng Bible na tama yung mga ginawa niya ng una. Pero ang problema, hindi siya nag-all in. Right? Sabi ng Bible, ito yung reservation niya. Hindi siya sumunod sa lahat ng batas na ibinigay sa kanya ng Diyos ng bayan ng Israel. Right? Anong gusto ko maunawaan nyo? Na minsan, yung zeal, okay, actually kaya siya tinawag na cloak. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pwede niyo suotin yung cloak, magmukha kayong zealous, magmukha kayong maka-Diyos, magmukha kayong tama sa Diyos, right? Pero cloak yun eh. Hindi niyo alam kung ano yung nasa loob. Hindi niyo alam, pag ginawa niyo, pag binuksan niyo yung cloak, talaga bang breastplate of righteousness yung makikita niyo doon? Right? Breastplate of judgment ba yung makikita niyo? Talaga bang makikita niyo na yung loins is girded about with truth? Bakit? Kasi cloak eh. And ang point ko, gusto ko pakita sa inyo, yes, meron kayong zeal dapat, pero huwag nyo rin kakalimutan yung nasa loob. Tandaan nyo, standard yung nasa loob. Basic yun. Kailangan nando doon. Actually, pinag-uusapan po natin ngayon, palabok lang. Sabi ko nga, pwedeng wala. Pero mas maganda kung meron. Tama? Bakit? Punta kayo yung John chapter 2. Last point. Sabi ko, yung zeal makakapagdala ng mga tagasunod, ng mga susunod sa Panginoon. Pero alam nyo, yung zeal, last point, is kumukonsumo sa atin. Zeal consumes us. Pansinin niyo yung sinasabi, ito yung kwento ni Jesus Christ, doon sa temple, nung meron nagbebenta. Okay, and by the way, okay, isa po ito sa mga scriptures kung bakit natin sinasabi na bawal magbenta sa loob ng church. Okay? Kasi, yung may nagbenta sa loob ng church, nagalit ang Panginoong Hesukristo. Okay? And so, kapag, for example, meron dito, or I believe wala naman dito, pero, kasi wala namang bahay tayo. Right? But here's the thing, okay, kapag merong, for example, sa isang church, merong nagbebenta sa inyo ng glutathione, okay, Tupperware, or whatever, okay, hindi po bawal po yun. Okay, dapat nyo pong sabihin sa church leadership nyo po yun. Pero, gusto ko pong pakita sa inyo, tingnan nyo po sa verse 14. And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money seating. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen poured out the changers' money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, take these things hence, make not my father's house an house of merchandise. Pansinin niyo verse 17, sabi doon, and his disciples remembered that it was written, the zeal of thine house had eaten me up. So, yung sinasabi ng Bible, nung pinakita to ni Jesus Christ sa kanila, na nagalit siya, okay, dahil may mga nagbebenta sa tahanan ng Diyos, sa templo ng Diyos, ang sabi ng Bible, naalala ng mga disipulo na ang scripture na yon ay, sabi ng Bible, the zeal of thine house had eaten me up. Napunta po kayo ng Psalms chapter 69. Psalms chapter 69. Kasi yung quote po na yun sa John 2, the zeal of thine house had eaten me up, quotation po yun galing sa Psalms chapter 69. So, tingnan po natin kung ano po ibig sabihin. And here's the thing, tip for Bible study, pag meron pong quotation na ganun, the best way para maunawaan nyo yung interpretation is the fact na puntahan nyo po yung reference kung saan niya kinote yung verse na yun. So, yung Psalm chapter, yung verse na John 2 verse 17, kinote po yun from Psalms chapter 69. Tingnan nyo po sa Psalms chapter 69 verse 1. Sabi po doon, save me, O God, for the waters are come unto my soul. I sink in deep mire where there is no standing. I am come into deep waters where the floods overflow me. I am weary of my crying. My throat is dried. Mine eyes fail while I wait for my God. They hate me without a cause they that hate me without a cause are more than the hairs of mine head. And they that destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty. Then I restored with that which I took that away. O God, thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from thee. Let not them that wait on thee, O Lord God of hosts, be ashamed for my sake.
Let those that seek thee be confounded for my soul, for my sake, O my God, O God of Israel, because for thy sake I have borne reproach, shame had covered my face. I become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's children. For the zeal of thine house had eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. So, sinasabi ng psalmist, doon sa Psalm 69, na sobra yung yung pagiging zealous ko to the point, verse 8, sabi niya, na ako ay naging stranger sa aking mga kapatiran, to the point na ako ay hindi nakilala ng aking mga kapatid, ng aking mga ng anak ng aking mga magulang, and to the point na ako at this point parang kung babasahin niyo yung verses 1 to 7, at that point na parang hirap na siya sa persecution at sa mga bagay na tinanggap niya. And here's the thing, kapag kayo ay zealous sa Panginoon, sa mga bagay na patungkol, especially patungkol sa gawain ng Diyos, patungkol sa Diyos, you know what? Magsasuffer kayo ng persecution. Sabi ng Bible, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pero alam niyo, yung zeal, okay, ito yung pinakagusto ko maunawaan nyo, na kapag kayo merong zeal, tutulungan po kayo niya na magpatuloy kahit na nahihirapan kayo. Kasi kinukonsumo kayo ng zeal. Merong elemento sa sarili ninyo na kahit na nahihirapan kayo, magpapatuloy pa rin kayo sa Panginoon, sa paglilingkod. I mean, di ba, sa 1 Corinthians chapter 16, sabi ng Bible, mayroong mga tao na sabi ni Paul, addicted to the ministry. Isipin niyo yung word na yun, addicted to the ministry, na para bang hinahanap-hanap ng katawan nila yung paglilingkod. Bakit? Kasi sobra yung zealousness nila sa Diyos. Eh sabi ng Bible, yun yung mga tao na dapat niyo sundan. Okay? Na yung mga taong addicted sa sarili nila, inaddict nila yung sarili nila sa ministry. Bakit? Kasi sila yung may mga tamang zeal. Ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may tamang zeal, kung alam niyo ang sarili niyo na meron kayong tamang zeal para sa Panginoon. Alam niyo, nagtitiwala ako na kahit na anong mangyari, saan man kayo dalhin ng Panginoon, right? Kasi syempre, hindi mo tayo lahat lagi nandito sa laban niya. One time, alam ko, hindi tayo magkakaroon ng pagsasama, pero ito lang naiintindihan ko, na kung kayo may zeal sa Panginoong Diyos, kung kayo may zeal para sa mga bagay ng Diyos, alam niyo, hindi kayo mapipigilan. Kahit na mahirapan kayo, kahit na, alam nyo, kaya nga nakaka-amaze minsan, may mga tao na kahit na nahihirapan sila, nagsosoul winning pa rin. Right? Brother Chris, bakit ganun yung church nyo? Nabagyo na! Nasa park kayo nagsosoul winning. Kasi may zeal. Right? Kahit na holiday, na dapat ipahinga nyo na, right? Kasi nagtatrabaho kayo, day off nga eh. Tapos magsosoul winning kayo. Bakit ganun? Kasi may zeal. Bakit kahit masakit na yung paa, hindi na makatayo, tatayo ka pa rin para lang mag-soul winning? Kasi nga may zeal. Right? At ang sinasabi ko, kung may zeal kayo para sa Panginoon, ganun yung gagawin nyo. Yun yung dinidescribe ng Bible, na kahit na nahihirapan siya, meron pa rin siyang zeal. Okay, last place, hindi nyo po kayo napunta doon, sa Matthew 10, sabi ng Bible, he that loveth father and mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Alam niyo yung encouragement sa atin ng Bible? Na kayo daw, okay, na actually, sabi ng Bible, na kung kayo, mas mahal niyo yung nanay at tatay ninyo, doon na lang kayo sa nanay at tatay niyo. Kung mahal niyo yung anak niyo, sabi ng Bible, doon, kaysa sa Panginoon, okay, obviously, kailangan mahalin yung anak natin, kailangan mahalin yung mga magulang natin. Pero sabi ng Bible, kung mas mahal nyo yung anak, yung asawa, yung nanay at yung tatay ninyo kesa sa Diyos, okay, sabi niya, doon na lang kayo. Kasi kung kayo susunod, sabi ng Bible, meron kayong cross na kailangang bitbitin. And ang sinasabi ko, and here's the thing, okay, let me just make this clear. Alam nyo, kahit sa mundo, may cross naman kayo eh. Diba? Punta kayo sa labas, nakakita na ba kayo ng unsaved na may problema? Madami. Tama, nakakita na ba kayo ng saved na may problema? Madami, alam niyo kung bakit? Kasi yung problema, pare-pareho lang tayo meron. Okay? Pero, ang sinasabi ko, kung kayo meron pa kung kayo nasa gawain ng Panginoon, I mean, isipin niyo yung problema niyo dito lang sa lupa, pero at least, pagdating niyo sa langit, may reward kayo. Compare niyo dun sa mga tao na, may problema rin dito sa lupa,
tapos hindi pa save, right? Tapos isipin nyo, ang hirap nung isipin na pag dito may problema ka na nga, pagdating mo sa namatay ka, isipin mo sabihin nila rest in peace. Tapos hindi save. Eh di ba, mas malaking paghihirap yung dadaanin mo sa impyerno kung hindi ka save, right? Eh kung ikaw save, praise God, sasabihin niyo, di Brother Chris, doon na lang ako sa save tapos hindi nagliligtas. Hindi nagsiserve. Okay? Kasi at least yun, save pupunta ako ng langit, tapos dito na ako sa lupa. Ganun din yun, kasi pagdating mo sa langit, wala ka namang rewards. So, ano pipiliin mo? Right? Ako, doon na lang ako sa save ako, pupunta ako ng langit. Di na bali ako mahirapan dito sa lupa, at least pagdating ko sa langit, alam ko may reward ako kasi naglingkod ako sa Panginoon, right? Let's close in the word of prayer. Let's pray. Dear Father, Lord, we thank you, Panginoon, sa araw po ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy niyo po kami tulungan, Panginoon, dito po sa Cavite. Bless niyo po, Panginoon, bawat isa po sa amin na kami, Panginoon, patuloy na makapagtrabaho po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bless, Panginoon, financially, Panginoon. Support niyo po kami, Lord God, emotionally. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy pong magdepende sa inyo, Panginoon, patungkol po sa mga bagay po dito sa aming pong buhay. Ano po hinihiling, Panginoon, na kayo nga po, Lord God, ang tumulong po sa amin, may apply ang sermon na po ito sa buhay po namin. Help us, Lord, na magkaroon po ng sigasig sa ministry po namin dito sa Cavite. Ganun din po patuloy namin ingatan yung aming pong mga buhay, yung aming pong mga anak, Panginoon, ay lumaki po na according sa inyong pong kalooban. Amin po patuloy din pong hinihiling na i-bless niyo po ng mga pang oras na aming pong pagtitipon. Yung soul winning po namin mamaya kayo nga rin po na mag-bless. At lahat po tayo pong hinihiling sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen.